Si Justin Brownlee yung isa sa mga best import ngayon sa Pilipinas. May mga big time shot din si Brownlee sa kanyang karir dito sa Pinas. Yung una, 2016 Finals versus Meralco Bolts. Doon kasi natapos yung matagal ng championship drought ng Ginebra. Yung isa naman, recent lang, 3-point shot versus China sa Asian Game. Siya din ang tumapos ng nasa 62 years atang gold medal drought ng Pilipinas. Yung pagpunta niya kasi sa Pilipinas, dalawang tao yung kalimitang binabanggit niya doon. Yung una, si Ma'am Cheryl Reyes na kilalang female agent na nagdala din kay Ronaldo Balkman sa PBA. So pumanaw na kasi si Ma'am Cheryl. Lagi yun binabanggit ni Brownlee at malaki ang pasasalamat niya doon. Yung ikalawa, si Paul Harris. Dating magka-teammate kasi si Harris at si Brownlee noong 2011 sa main Red Claws ng NBA D-League. Nabanggit na rin kasi ni Harris noon ang PBA kay Brownlee. So disclaimer, itong nangyari dati kay Brownlee, nagkataon na siya yung last play nun. Kaya din siguro tinatapos ni Brownlee sa mga big time shot yung mga biggest tournament din kung saan siya kasali. So sa college, naglaro kasi si Brownlee sa St. John. Ito yung huling taon niya, Big East Tournament noong 2011. Kalaban nila sa second round ang Rutgers. Yung game kasi na yun ang isa sa may biggest controversy na nangyari sa conference dito sa NCAA noong 2011. Nagkaroon kasi ng error yung mga referees at kitang-kita yon ng mga commentator. Na voluntaring umalis sa tournament yung mga referees na nag-handle ng game. After ng free throws ng St. John, lumamang sila 65-63 dahil 4 na minuto rin silang hindi nakakascore ng second half. Sa inbound, Rutgers, merong pang 4.9 seconds na natitira. Mahabang oras pa yon. Long pass ang ginawa ng Rutgers hanggang kabilang court. Hindi nga lang nakuha ng isang player at naagaw ni Justin Brownlee ang bola. Itinakbo ni Brownlee yung bola at inihagis agad pataas. Ang hindi alam doon ni Brownlee, nakatapak pala siya sa linya at makikitang meron pa sanang matitirang 1.7 seconds. Hindi yan tinawagan ng referee hanggang naubos yung oras. Meron pa dapat possession doon ng Rutgers na base sa mga announcer, either sa dalawa ang tinawag dapat ng referee, traveling or out of bound. Balik sana ang bola sa Rutgers at may pagkakataon pa sana silang makatira. So ulitin ko, hindi yun mali ni Brownlee, ang may mali doon yung mga official na nag-handle ng game dahil nga hindi na nila tinawagan after ngang ma-steal yung bola. Yung coordinator pa ng NCAA Men's Basketball sinabing hindi katanggap-tanggap na hindi tinapos ng mga official yung game. Ang isa sa mga balitang lumabas doon, dahil nga malaki ng controversy ang nangyayari, kinausap na para mag-voluntary na umalis yung mga referees na nag-handle ng tournament. Big news na kasi yon sa US NCAA. Nung tinanong kasi si Brownlee after ng game, hindi niya alam na out of bound na siya at ang purpose lang talaga niya, ibato yung bola pataas after niya maagaw para ma-expire yung oras. Medyo napaaga pa siya ng pagbato dahil hindi agad natapos yun. Hindi rin naman niya alam na nakatapak siya sa linya. Sa game din na yun, si Brownlee umiscore ng 13 points, 6 rebounds, 3 steals at 1 block. Pumasok sila ng quarterfinals at nakatapat ang Syracuse. Doon nga lang sila natalo. Lamang pa ang St. John sa first half. Nahabol yun ng second half. Itong Syracuse na to, ito yung team dati ni Dion Waiters at ni Pabmelo. Si Brownlee umiscore naman doon ng 15 points, 7 rebounds, 4 assists, 2 steal at 1 block. So yan ang isa sa mga highlight game ni Brownlee nung college. Kaya siguro din tinatapos talaga niya sa big time shot ang isang game para wala ng controversy. Marami din ata siyang nagawa dito sa PBA at kahit sa Asia.